pala yung definition nito. So it is a daily cash allowance paid to a member for the number of days he or she is unable to work due to sickness or injury. So siguro, sabi nung iba, naku ma'am, para lang po ba yan sa mga employed, diba? Siyempre, lahat po dito, hindi naman employed yung nakikinig, no? So, meron po tayo mga nakikinig ngayon ng mga individual members. So pag tinawag ko po palang individual members, kasi syempre isa-isahin natin to eh. So, yan po yung mga self-employed, may mga sariling pinagkakakitaan, no? Sila na yung boss, sila pa yung worker. Meron din po tayo dyan yung mga voluntary member. Kanina nakikita ko sa mga questions, no? So, siguro, dati silang nagtrabaho sa isang private firm or dati silang self-employed, but siguro ng mga nakaraang pandemic nawalan silang pinagkakakitaan, but they still want to continue paying as voluntary. So, yun po yung tinatawag nating voluntary members. And we also have yung non-working spouse at saka yung OFW po. At saka syempre para rin naman sa mga separated member natin, yung mga dating nagtrabaho sa private firm and then nag-resign. Ayan. So dito po, para po sa lahat ito yung benepisyo na to. Pero sabi nga po natin, kahit ito yung definition niya, syempre may mga qualifying conditions po tayo. So lahat naman siguro nagkakasakit, sabi nung iba, no? Pero lahat po ba talaga pwede pong makapag-avail nito? Ayan. So ito po yung mga qualifying conditions po natin. So una, sabi po dito is, nagkasakit ka for at least 4 consecutive days. So pag sinabi natin confined, even home or hospital confinement will do. At pag sinabi natin consecutive, dapat tuloy-tuloy. So kahit na nagkasakit ka ng Friday, Saturday, Sunday, Monday, nag-holiday pa, no? Bilang na po yun. Okay? So sabi nga po natin, hindi naman natin masasabi sa sakit na hindi ako wala akong pasok ng Sabado at Linggo, Monday ka lang dapat. So make sure lang na tuloy-tuloy ha. Kumbaga, dahil naisip mo na holiday ng Monday, sige nga, papasok ako double pay. So sa Tuesday, ayun, may sakit ka pa rin tuloy kasi pinilit mong pumasok ng Monday. So hindi pwede, no? Kasi nakat ng Monday. So make sure po na tuloy-tuloy ha for 4 days. And then, aside from that, syempre kailangan currently paying member ka. Diba kanina sa loan nabanggit din po no, na to avail no, yung sa loans po natin, dapat currently and actively paying member ka. Same with our benefits, yung ating short-term benefit. So sickness benefit kasi is one of our short-term benefit, meaning para po maka-avail tayo, kailangan currently and actively paying member. So kailangan lang you have paid at least 3 monthly contributions within the 12-month period immediately preceding the semester of sickness or injury. Nako, siguro kung may mga nakikinig ngayon no, na first time ko yung narinig, ayan na naman po yung jargon na SSS. So huwag po kayo mag-alala, iisa-isahin natin yan. Ha? Ano po ba yung meaning ng semester na yan? Kasi sabi, kailangan i-exclude natin, parang baligtad yan paakyat tayo. Dun muna tayo sa pang third and fourth line. No? Sabi, preceding the semester of sickness or injury, i-exclude natin yung semestre kung kailan ka nagkasakit. Magbibilang tayo ng 12-month backward and then titingnan natin kung may naihulog ka man lang kahit na 3. So minimum of 3 months, maximum of 6 months contribution for you to be qualified on this second qualifying condition. And it doesn't matter din po kung yung hulog ba na yon, yung 3 to 6 contributions mo, nandiyan ka na sa employer mo ngayon, o baka that time voluntary member ka pala, o baka nasa ibang employer ka pala, ganyan. So hindi namin titignan ha. Sabi nga po natin kahit nga po individual members po pwede po dito, 'di ba? Basta po make sure lang po na na-met natin ito. So paano po ba kinukuha to yung preceding the semester? So may tinatawag po kasi tayong may tinatawag po kasi tayong quartering. Para po kasi makabuo ng semester, we need to have 2 consecutive quarters. So for quarters po, it refers to 3 consecutive months. So tatandaan po natin yung mga months po natin. No? So first quarter, sabi 3 consecutive months. So January to March. Second quarter, April to June.
third quarter, July to September. And then, fourth quarter natin is October to December. Ibig sabihin, yan yung pagkakasama, sila yung magkakasama talaga. Kumbaga, hindi ka mag-iisip na dahil July ngayon, mag-move ako ng 6 months backward. So, ang mangyayari, instead po na ang July, April to September, dapat sasabihin mo, dapat ano yan, 6 months backward. So, July, June, May, April, March, February, naku, mali na po agad kayo. Okay? So, yan po, ibig sabihin si July is under the third quarter. Okay? Kahit wala pang August and September, kasama na siya sa bilang as a quarter. And as mentioned, si semester naman po, it refers to 2 consecutive quarters, ending with a quarter of contingency. So, meron din tayong 4 na semester na pagbabasihan. So, we have the first semester, January to June 2024. So, pagsasamahin natin, 6 months na sila. And then, April to September 2024. Third po is July to December 2024. And then yung fourth, di ba, October to December yung quarter. So semester would be October 2024 to March 2025. Okay? So para po mas maintindihan yan, may sample tayo. Naku, si member nagkasakit daw po nung May 2024, no? So sabi natin, tingnan natin, under what quarter ba si May? So under second quarter siya, magkakasama sila ng April, May, June. Ngayon, para po makumpleto natin yung semester, we need to move another quarter backward. So that would be January to March. So pag tinanong ka, nagkasakit ako ma'am ng May, kailan kaya yung semester of sickness ko? So that would be January to June 2024. So nalaman na natin, nakuha na po natin yung semester. Sabi kanina, dun sa second qualifying condition, once na pinrecede, in-exclude na natin yung semester of sickness, magbibilang tayo ngayon ng 12-month backward. So under the 12-month backward po natin, ayan na. So papasok na si January to December. Dahil po January, yung ating unang tinanggal kasi January to June we need to move another 12 months backward. So balik lang po tayo pababa. So that would be January to December 2023. And sa sample natin, isipin nyo 2022, kumpleto yung hulog niya. It so happen siguro nawalan siya ng trabaho o hindi na siya talaga nag-voluntary. Tapos naisip na lang niya ulit, November na nga lang ulit ako magbayad, November 2023. Tapos nagkasakit siya ng May. Alam niyo po ba, kapag ganyan yung naihulog, hindi siya qualified. Kasi no qualifying contributions prior sa semestre ng pagkakasakit. Bakit? Kasi po dalawa lang. Diba? Sabi natin kanina, at least 3. So minimum of 3 months, maximum of 6 months contribution. Pero if in the event naman na April kunwari siya nagkasakit, so same pa rin yung quarter po nung natitingnan po natin. So para po mabuo ulit yung semester, we need to move another quarter backward. So January to June pa rin naman yung ating semester ng sickness. Ngayon, pag binilang natin to, yung 12-month period po niya, buo meron, Ngayon, ang titignan naman natin dito is, ano yung mga pinakamatataas niya? So, hindi namin sinasabi na kailangan lahat 20K yan. So, based dito po, sa given na computation po natin, ayan, given po na sample natin, ito yung mga pinakamatataas niya. So, meron siyang 19K, may 20K, may 18K, may 17, diba? So, yan po yung, isipin niyo po yun basta nakapasok siya sa loob ng 1 taon, and then, titingnan natin yung highest. Hindi namin sinabing consecutive. So, dapat lang po, ano po yung mga highest dyan na contribution niya within those 12 months. So, yan po yung magiging basis natin for the computation. So, napakaganda, diba? Kasi kung iisipin nyo, akala nung iba, yung hinuhulog ko ba kay SSS ay 20,000, 18,000? Hindi. That would be the monthly salary credit. Monthly salary credit, meaning po, yun yung magiging basis natin for the computation of your benefits and even loans. Pero,
kung titingnan natin, hindi 20K yan kasi yung 4,000 po, di ba, 560 lang yun. Okay, so ganun po baka po may thinking nyo, ganun pala kalaki no, yung ibinabayad ko kay SSS. And if in case po na kayo po ay employed member no, na nakikinig ngayon, alam niyo po ba, the 2/3 of your contribution is shouldered by your employer pa, 1/3 lang po sa inyo. Okay? So, ganyan po yung pagtingin natin no, ng, if qualified po ba tayo for the second qualifying condition. So, next po, sabi ko kasi 4 no, yung qualifying conditions natin. If employed daw, notification must be submitted to the employer or otherwise to the SSS. So, pag sinabi natin or otherwise, so ito na po yung mga ito na po yung mga individual members natin. So yung una kasing sinabi, notification must be submitted to the employer. So that would be for the employed member. Yung otherwise natin, dyan na po individual members such as self-employed, voluntary, non-working spouse, or OFW, or separated from private employment. Okay? And lastly, kung employed naman, kasi kapag po individual members tayo, itong hanggang 3 lang no, yung kailangan nating ma-met. Pero pag employed tayo, you should have used up all current company sick leave with pay. So, ang tanong po dyan, ilan po ba ang company sick leave with pay natin? Kasi under the DOLE, sabi nila minimum of 5 days, maximum of 7 days lang talaga no, yung company sick leave with pay. But, it is under the discretion of your employer if they want to maximize it up to 15 days. Okay? Pero sabi nga po dito, kasi ang reason natin, no, sabi nga natin, para saan ba yung mga benefits na nakukuha natin? So ito yung agarang pagtugon, 'di ba? Agarang serbisyo o tulong para po dun sa mga miyembro natin na nawalan ng pinagkakakitaan. So dapat po is ubos na yung company sick leave with pay. Pero if in case kunyari 4 na araw nagkasakit, may 2 company sick leave with pay pa siya if employed po to And then, ang mangyayari po, provided qualified siya na met niya lahat ng qualifying conditions, yung 2 days po sagot ni company, yung 2 days sagot ni SSS. Okay? So, hopefully clear po tayo doon. So, for the sickness notification natin, kapag employed po, no, si employee dapat within 5 calendar days after the start date of sickness, kung home confinement po ito, ma-notify mo na agad sa employer. Kasi, after 5 days naman din po, within sabi nga po natin, within 5 days after the notification no, ni employee, dapat makapag-notify din kay SSS sa employer. At ngayon, mas pinadali na siya kasi dati kailangan pa nilang pumunta sa branch. Within 30 calendar days, dapat mapasa nila yung mga documents, right? Pero ngayon po, dahil nga po nasa ano na po tayo talagang through online na no, yung gawain po natin kapag ganito. So, through online na lang yung pagpapasa ng ating mga employer. Ang exemption to the rule is kung hospital confinement. Kasi syempre, hindi mo naman kailangan pumunta sa employer mo at ipakitang nakadextrose ka pa, di ba? Para patunayan na nasa ospital ka. So, exemption to the rule yan na wala po yung 5 days pa ganon. So, within a year po pa ganon. And syempre, if kung nagkasakit ka while working or while you're on a company premises, no? So, siguro hindi naman nanunit na, no? Na mag-notify pa tayo kay employer. Diretso na, no? Sa employer dapat ma-notify niya na din si SSS through my.sss online account. So, isa yan sa importance no, ng my.sss account po natin. Ayan. So, ito po yung mga prescriptive filing period po natin. So, yan po yung binanggit ko kanina. For the manner of filing po ng sickness notification within 5 calendar days after the start of confinement, pag home confinement, dapat ma-notify ni employee sa employer. And employer to SSS naman within 5 calendar days after receipt of notification from employee. Pero pag hospital confinement, ito po, within 1 year from the date of hospital discharge naman, no, kapag po na-hospital. And kailangan sa employer, no, yung mga employer representatives naman po no, na nakikinig ngayon, kailangan po i-remind niyo yung employee niyo of the required supporting documents
documents for notification para ma-avoid yung reduction or denial of the claim. Tapos lagi nating tatandaan dyan, sino ba yung na-late filing? Yun kasi lagi yung tinatanong ng iba, bakit mo parang sabi ng doctor ko 30 days, tapos pagdating kay SSS 14 days lang. So ang una namin tanong dyan, ano po kayang sakit nyo? Baka naman yung sakit nyo good for 14 days, pero dahil kilala nyo si doctor, nilagay niya 30 days. So syempre ang susundin po is the advice or the evaluation of our medical doctor ni SSS. Okay? So, hinihintay yan ng company representative yung approval muna po ni SSS no, kung ilan ba talaga yung days na nararapat lamang para po sa sakit. Or baka naman po may na-late filing. So titingnan natin sino ba yung na-late filing. Kung ang na-late filing is the employee, so upon evaluation pa lang ng documents, no, upon the evaluation of our medical doctor, instead siguro na 7 days, na-late siya ng 2 days, 5 days na lang. So yun na lang po yung kailangan i-cash advance ng employer at yun lang din yung mare-reimburse nila. Pero if in the event ang na-late filing is sa employer representative, maaga naman nagpasa si employee, no? So sabihin natin 7 days nga po siya nagkasakit. So ang i-approve po is 7 days pa rin. So yun yung ika-cash advance ng employer po. And then once po na nag-reimburse sila, doon na namin ibabawas. So sila pala yung na-late ng 2 days. So instead na good for 7 days, good for 5 days na lang ang i-reimburse sa kanila because the employer is at fault. Okay, so hopefully clear po tayo doon. While for our individual members naman po, for the sickness benefit application, ayan, so within 5 calendar days after the start date of sickness, dapat ma-notify na natin si SSS. O saan po ino-notify? Baka pumunta ulit kayo sa branches, no? Kasi yan po kasi yung nakalagay ma'am sa presentation niya. Through online na rin po yung ating pagpa-file. So lahat po naman nakikinig na individual members through online na rin po yan. So hopefully pati po kayo meron din yan. But once again, exemption to the rule is kung hospital confined. Other features po natin. So kanina nabanggit ko na minimum of 4 days. Ang maximum natin is 120 days in 1 calendar year. Okay? Pero hindi po ito naki-carried forward. Siguro sabi ng iba, ay 60 lang yung nagamit ko. So next year, magiging 180 na yan. Ako, napakagaling sa math talaga. Okay? Pero dito sabi natin, any unused portion cannot be carried forward and added to the total number of allowable compensable days for the following year. Ibig sabihin, kapag isang taon na naman, no, so back to zero tayo, back to square one ang bilang po natin. What if naman ma'am, sabi mo kanina hindi siya pwedeng ma-add, no? Bakit yung 120 naging 240? So ito naman po, no, itong scenario na to, para naman po dun sa mga members na na-consume niya yung 120 days last year, sabihin natin, no? Tapos this year, same illness talagang hindi pa rin siya gumagaling, no? Na-consume na naman niya yung 120 days, no? So equivalent na to 240 days. Pero sabi dito, hindi na kasi po pwedeng madagdagan pa. Kumbaga hanggang 240 na lang, 120 lang talaga. If in the event na mag-persist, no, sabihin natin, kasi maraming iba't ibang klase ng sakit minsan may isip natin, ay baka CA cases kasi, no, cancer patient pala, kaya pala hindi siya gumaling-galing pa, no. So hanggang ngayon, talagang naka-confine pa rin siya. So if it persists po, no, after 240 days, it will be considered as disability claim. But let our medical doctor decide and advise po, kasi actually, sabi ng mga medical doctors namin, it will depends pa rin po talaga sa mga sakit. Sabi nga natin, kapag may sakit tayo, lahat na ng medical certificate na talagang tungkol dun sa sakit natin, ipakita na natin. So yun yung sinasabi ng medical doctor natin. Kasi depende daw po yan sa sakit. What if nilagay mo nilagnat ka lang? O sabihin natin, ang lagnat kasi para sa kanila 4 na araw lang, di ba? So may ganun 4 na araw lang kunwari. Ngayon sabi mo, hindi pala, trangkaso na talaga. As in, hindi na ako makalakad, no? Hindi ako makapasok. O sabihin natin, pinagbigyan ka 7 days. Ay mali, COVID pala. Ginawa kang 14 days, hindi na pala, pneumonia na, diba? So, iba-iba yung mga days na nakasaad. Meron po kasi sila parang blue book na kung saan nakalagay doon kung ito yung sakit ni patient or ni member, no? Ito po dapat yung
araw na para po sa kanya, okay? Kaya 'pag nakita nila, naku, CA patient na, kahit daw hindi na maubos yung 120 days o yung 240 days 'no, kapag po, magkasunod na taon 'no, sila na mismo yung magsasabi, lalo na kung stage 4, 5 na 'yan talaga 'no, baka po talagang maglagay na sila ng legend diyan nun or remarks na talagang sasabihin nila na for filing na for disability claim. Okay, kaya po yun yung laging ina-advice sa mga medical doctors namin, kung ano po yung sakit niyo, make sure na lahat ng mga medical certificates ilagay niyo na para sure tama yung diagnosis din nila 'no, tama yung mabigay po nila para sa inyo. And mamaya tuturuan ko po kayo ng computation 'no. So makikita po dito the amount of sickness benefit per day is equivalent to 90% of the member's average daily salary credit. Kaya mamaya wag po tayong magtataka 'pag nag-compute, saan napunta yung 90%, saan nanggaling yung 90%? So ito po yun, para po malaman natin yung amount ng sickness benefit per day, kailangan po natin 'tong i-multiply sa 90%.